Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng JMA News. Breaking! Senator Alan Peter Cayetano concedes as the Senate President. Sabi niya, I may leave the position of SP, but I am honored to still be your PS, your public servant. Yan po ang nakalagay sa post ni Senator Cayetano. And yun na rin ang inaasahan ko sa araw na ito. Kasi nga, kumpirmado na si Senator Joel Villanueva is sumama na sa majority block ni Cayetano. So, 13 na sila. Ayun. Naayon na sa konstitusyon na mamaya botohan ng 13 senators si Gatchalian, siya na. So sa ngayon, panalo ang Gatchalian Block. Panalo ang Senate of Malacanang. Sila ang tumatawa. But, I tell you, ang huling halakhak dito pa rin kay Senator Alan Peter Cayetano. Bakit? Naniniwala ko na ang hangarin ng Cayetano Block is para sa kabutihan ng taong bayan. Gusto nilang imbestigahan ang pinakamalaking nakawan sa kaban ng bayan. But, ngayon, napigilan na sila. Hihinto na naman ang Blue Ribbon hearing tungkol sa maanumalyang flood control. So, panalo sila ngayon. But in the end, I tell you, ang kasamaan ay hindi kailanman mananalo laban sa kabutihan. Ang kadiliman ay kailanman hindi mananaig sa liwanag. Lalabas at lalabas din ang katotohanan. Maalala ko tuloy si Senator Cayetano. Bago yung May 11 na kudita at naagaw nila ang liderato sa Senado, sabi niya, wala na tayong maaasang katotohanan na mailalabas sa ngayon tungkol sa maanumalyang flood control. Sa susunod na administration na lang, 2028. Sige, ganyan man. Di ba sa pelikulang Pilipino, ang mga bida sa umpisa nabubugbog. So ngayon, bugbog sarado ang grupo ni Cayetano. Panalong panalo sa ngayon ang grupo ni Gatchalian, Lacson, Soto, Erwin Tulfo. But mind you, hindi naman forever ang pagiging presidente ng Marcos Jr. Hanggang 2028 lang yan. Ang bantayan lang natin, yung naibulgar na charter change. Kung magtatagumpay man sila, kung itutuloy man nila, let's see what will happen. Mabuti na lang at naibulgar ni Senator Amy yung ganong plano. At itong mga Soto o Gatchalian senators, umangal. Hindi kami kasama dyan. Ayaw namin ng charter change, di ba? Subiri. Oh. Ang daming nagsalita nga, ayaw namin. Doon na sila naisahan ni Senator Amy. Tingnan natin in the coming months, so next year, pag isusulong nila ulit yan, charter change, term extension, I'm sure, sa Kongreso, papasayan. Ang last defense natin is Senado. Sana patunayan nitong mga senador na hindi sila Senate of Malacanang. Ngayon, si Senator Subiri, believe ako niya noon. Noong 2024, nung isinusulong na yung People's Initiative, Charter Change, hindi pumasa sa Senado under the leadership of Senator Subiri. So, tignan natin kung magtatagumpay pa sila itong powers that pay ng kanilang plano na charter change, term extension,
walang eleksyon sa 2028. Nakakabahala yan. Kung may eleksyon man sa 2028, ano na lang, local election na lang. Ang bobotohan na lang is mayors, governors. Kasi ang mga kongresista, ma-extend ng another 3 years. Ang senador, ma-extend na another 3 years. Ang presidente, baka ma-extend din na another 3 years. Yun yung mga napapabalitang plano pa lang. So ito ngayon ang nakakatakot. Charter change. Impeachment trial, no problem. Ang mag-preside na is ang bagong Senate President. Kung Gatchalian ba yan? Sige. No problem. Anyway, they need 16 senators to convict the Vice President. So ngayon, 13 sila. Baka madagdagan pa ng isa. Baka itong, I don't know kung sino pa ang isa. Kahit yung 13 na majority black senators, boboto lahat sa conviction ni BP Sara, kulang pa rin. Kaya nga itong si Luistro gusto niyang ipababa ang bilang ng conviction votes. Kasi ang konstitusyon hindi naman daw nagsabi na yung 2/3 of 24, hindi naman. All daw. Tinawag siya tuloy na legal sophistry or bending the law, bending sa konstitusyon. So, good luck po, Senator Cayetano. Bababa man kayo as Senate President, no problem. Ang tiwala ko, tiwala ng nakakarami, nasa inyong grupo pa rin. Ipagpatuloy nyo na ipaglaban ang karapatan ng nasa laylayan at hindi yung powers that be. Sana mapigilan ninyo ang charter change na pinaplano nila kasi pag natuloy yan, wala na. History is repeating itself. Marcos Sr., 20 years, stayed in power. Ganyan na naman ba ang Marcos Jr.? So, democracy, kaya nga, God save the Philippines. Yan, tama si BP Sara sa pagbanggit mo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni ang gipatindog nga balay sa tabangan na Mugero sa balay ni Junior nga taga Lower Kalapat. So muna ni ang yero nga gitabang nga iyang iatop karon. O karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So makita nato nga nakaatop na gid ang gitabangan ani. Salamat sa Ginoo nga nakapatukod nako aning akong balay ug salamat pod sa nagtabang aning sininaot nga magpadayon ni kay daghang pang nanginahanglan nga sama nako nga magbalay unta pero wala sila ikapalit og sin kay tungod kutobra sa ilang pagpaningkamot, kutobra sa pagkaon. So unta magpadayon mo sa pagtabang ug paghatag sa sin. Dagan salamat. So karon nakaatop na gid ka sa imong gipatindog nga balay. So tungod sa tabang. Kung wala pa ang tabang, dili pa gid ka kaatop. Oh, so salamat kaayo.